Nagbayag ng matinding galit si Vice President Sara Duterte matapos mabunyag ang umano'y mga anomalya sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa isang matapang na bayag, diretsa ang pinangalanan ni VP Sara, sinang Pangulong Kuting Jr., unang ginang Lizadas Mags at House Speaker Martin Tambaloslos bilang mga utak sa likod ng maanomalyang transaksyon. Ayon sa Vice Presidente, matagal na umanong may pinaplanong lihim ang tatlo upang manipulahin ang budget ng gobyerno para sa kanilang pansariling interes. Dahil dito agad namang dumipensa ang kampo ng Pangulo at sinabing walang katotohanan ng mga paratang. Iginitila na bahagi lamang ito ng patuloy na hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at ng diktador. Samantala, ilang mambabatas ang nagbayag ng suporta kay VP Sara at nanawagan ng masusing imbestigasyon upang alamin kung may basihan ang kanyang mga aligasyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa gobyerno, maraming nagtatanong, magiging simula na nga ba ito ng tuluyang pagkakawatak-watak sa administrasyon? Ano ang magiging tugon ng taong bayan sa mga bagong revelasyong ito? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Speaker. Pero gate ng Vice Presidente, taken out of context ang mga binitawan niyang pahayag. Sagot din niya ang tukol sa paglilipat ng pondo ng kanyang mga Special Disbursing Officer sa mga security officer na naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon. Saksi, si Joseph Moro. Ito. Mamayang konti ha. Pag-usapan natin ha. BBM, inaming gumagamit. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O mamaya pag-usapan natin yan ha. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Alam mo, may nagkomentaryo dito na mga tanso. Mga tanso ang komentaryo nila. Parang mali ata raw si VP Sara. Sabi niya, pag namatay daw siya, patayin si Marcos, si Tamba at saka si Lisa. Patayin na siya eh. 'Di ba? Kung ikaw naman daw ang papatay, bakit mo pa raw susundin si VP Sara patay na? 'Di ba? Yun yung sabi nung isang tanso na hindi ko alam kung vlogger yun o sinto-sinto. Basta hindi ko maintindihan kung ano na yun. Basta wag na natin intindihin kung sino yun. Basta iyan ang kanyang patay na bakit mo pa susundin? 'Di ba? At saka, kung patayin na si VP Sara, sino magbabayad doon sa papatay? Doon sa papatay kay Marcos, kay Tamba at saka kay Lisa. Alam mo yung ganong komentaryo, alam nyo kung bakit nila nasasabi yun? Kasi po, sila po ay nasanay sa traidor. Traidor yung bossing nila. Kaya para sa kanila, isahan. Ang buhay sa mundo ay parang isahan. Kailangan maisahan mo yan. Kailangan maisahan mo to. Patay ka na Di wala na akong pakialam sa'yo. Ganon. Yung kasi yung mundo nila. Yun yung ginagalawan nila Traidor. Pero kasi, alam mo, sa mga Duterte, word of honor yan. Pag nagbitaw ka, you make sure gagawin mo. Ganyan ang mga Duterte. Pag nagbitaw sila, mangyayari. Pag sinabi nila, susugpuin natin ang adik, susugpuin. Hindi ibig sabihin na nag-fail sila dahil hindi naman naubos ang adik. Pero significantly, sa lahat ng naging presidente, Duterte lang ang nakasolve ng drug addiction sa Pilipinas. Ganun ang totoo. Diba? Pinakamababa ang corruption, panahon ni Duterte. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sisingilin ka basta't nangako ka, tuparin mo. Hindi katulad ng boss nila. Tinulungan maging presidente, trinaydor si BP Sara. Tinulungan ni Pastor at ng SMNI, trinaydor si Pastor. Traidor kasi sila Kaya itong kanilang kulto, ang pag-iisip din, isip traidor. And then he said yes.
Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation. Eto na, pinahaharap na. Si BP Sara sa Biyernes. Biyernes na po, eto na. O, may sabpina na si BP Sara at huhulihin si Sara. Pwedeng walang warrant of arrest. Ito po ang kanilang sikreto. Si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siyang magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Nako, sabi niya, this will be fair investigation and impartial. May mga nagsasalita na mga taga-NBI na na yung ginawa ni BP Sara ay threat, death threat. Paano naging impartial? May desisyon na yung mga kasamahan nyo. Lumalabas na sa media. Na threat nga yung ginawa ni BP Sara. Paano impartial doon? Naglolokohan ba tayo, sir? Pambihira. Kayo ba naniniwala kayo sa magiging impartial yung investigasyon na yan? Yan din ang sinabi ng Kamara, impartial sila para sila sa katotohanan. Di nga. Impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil mga masasaklaw ng ilang partikular na Ito mo. Ito ngayon ang ipapasok nila, Anti-Terrorism Act. ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetene ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw Yan ang delikado. Ito na tayo. Ito na yung posibleng pumasok ang batas militar o batas police law, no? Parang batas police na tayo kasi ang isasampa rito kay BP Sara ay posibleng terrorism. Isipin mo, ang daming terorista sa bundok, hindi nila pinagpapapansin. Yung iba nga daw nakapasok sa kamera, di umano. Terorista, makakaliwa, hindi nila pinapansin. Tapos ito, ganyan ang ginawa nila kay Taebes, di ba? Terrorism. Bakit? Kasi pwede kang hulihin ng walang warrant. Yan ang plano nila kay BP Sara, pwedeng hulihin. Pwede nilang pagtagalin. Ibababad na yan dyan. Kita mo yung ginawa kay Atty. Lopez, contempt lang yun. Wala ngang warrant yung ginawan lang nila ng paraan yun. Tapos in-extend. Posibleng ganyan ang gagawin kay BP Sara. Terrorism. Ganyan ang ginagawa nila sa mga kaaway ng gobyerno Ganyan ang ginawa nila kay Pastor. Ganyan ang ginawa nila kay Atty. Roque. Yung kila Sara, kila Tebes, terrorism. Kila Atty. Roque, kila Pastor. Ano yung batas na yon? Yung human trafficking naman. 'Di ba? Bakit? Walang bail. Yari ka talaga doon. Ganun ang mga pinipili nila. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Para sa kanila, may inusgahan ka na, bahala ng korte, but for the meantime, nakakulong ka para manahimik ka. Ganun ang style. Tahimik kayo, basta kami, para kami, haya-hayang buhay. Pagdating ng 2028, Prime Minister si Tamba. Si BP Sara nagsabi niya, hindi ako yung convicted niya, nag-iimbestiga pa. Ano ang sinabi ni Sino tong sa party list ng Duterte party list? Nasa loob nga ng kamera mga makakaliwa. Yan ang terorista. Hindi umano. Diba? Bakit ganyan? Si BP Sara ang iaanuhin. Sisipot si Duterte sa pagdinig ayon sa NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin,
Di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang bisi dahil hindi pa niya natatanggap ang sabpina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. Nako, BP Sara, huwag kang magsasalita ng flesh on the bone. Kasi yung iba nagbobo-bobo. Ako hindi ako naniniwala na bobo yung mga yan. Nagbobo-bobohan para yung sinasabi ni BP Sara na ma-take it out of context. O yung flesh and the bone. Nako, binanggit-banggit mo yun. Baka sabi, papatayin nga, papatayin. Flesh and bone na yung binabanggit. Ganyan sila. Nagbobo-bobohan. Bobo nga ba? Dahil kinain ng droga utak, nagtatanong lang, huwag kayong magagalit, ha? Pero hindi ako naniniwala na bobo yung mga yan. Lahat lang talaga gagamitin nila para siraan ang mga Duterte. Kita mo nga, ito nga, sasabihin niya. Wala naman siyang binanggit na assassination, binabanggit nila. Sinasama sa narrative para magkaroon ng kwento. Ay, si BP Sara terorista. Ay, si BP Sara ipapa-assassin si Marcos. May ganon? Wala namang ganon eh. OA lang yung speech ni Marcos. Despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Ayun na nga eh, di ba? Sabi nila magiging patas eh. Hinusgahan na nga na death threat yung sinasabi ni BP Sara. Ito, NBI, Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala, OA lang sila. OA lang yang Marcos! Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila Para maiba kwento. Tandaan natin, ang sinungaling ay kamag-anak ng fill in the blanks. sa narrative nila, murder plot. Mhm. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Hindi kasuhan nila. Is revenge from the grave a crime? O, di ba? Di kasuhan nila yung patay. Kasi, pag napatay si BP Sara, papatayin yung tatlo. Yung tatlong itlog, papatayin. Kung papatayin si BP Sara, yan po sinasabi nila threat. Meron ako napanood sa kabilang channel, yung channel na ang mga host ay sobrang sarcastic. Ang sabi nung isang bugok, parang ano yan eh, it's either you are pregnant or you are not pregnant. Hindi ka pwedeng half pregnant at hindi ka pwedeng half pregnant. Dapat pregnant or hindi ka pregnant. Ganun lang. Sabi nung isang komentaryong laging sarcastic, yung nakaganon yung mukha. Basta, bahala na. Yun eh, titignan nyo na lang. Sabi ko, mali yun. Mali yung analogy niya. Kasi yung kay BP Sara, papatayin lang naman kung namatay siya. Ibig sabihin kasi, may threat una. Ang unang threat ay nasa buhay ni BP Sara. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan? Ang nagbibigay ng threat ay hindi si BP Sara, kung hindi si Marcos, si Tamba, at si Lisa. According to BP Sara. At naisahan sila dyan ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit naisahan sila ni BP Sara? Binulgar niya eh. Hindi na siya pwedeng papatay nung tatlong itlog. Hindi na. Tama yun. Pag may death threat kayo, ibulgar nyo. Para mangilag. Kasi pag namatay si BP Sara, wala nang ibang papatay sa kanya, according to her, kung hindi yung tatlong bugok. Ayun, paano siya papatayin ng tatlo? Hindi na. Hindi na siya mapapatay. Yeah? So naisahan niya yan. Pero ang unang nagbigay ng threat ay yung tatlo. Hindi po si BP Sara, according to her. Kasi alam niya, papatayin siya. Ngayon nga, aalisan ng security, di ba? Ganun katindi, aalisan mo ng security, papatayin mo yan. Oh. Pag tiningnan po natin ang pagkakataon na yan, binabaliktad lang nila eh. Di ba? Alam mo, yung sinasabing it's either you're pregnant or you're not pregnant, yung sabi ng komentaryo, hindi pwedeng half pregnant. Alam mo, mali yung kasi
yung gagawin kay BP Sara ay illegal in itself. Halimbawa, may papasok sa bahay ko. Sasabihin ko, pag may pumasok sa bahay ko at sasaktan mo, halimbawa ang mga anak ko, papatayin kita. Papatayin kita talaga. Bakit ka papasok sa bahay ko? Trespassing yan. Pangalawa, bakit mo sasaktan at gagalawin yung mga anak ko? Natural sa isang tatay, papatayin ka. Ngayon, sisisihin mo ba yung nagsalita ng ganon? Hindi. Unless, inaamin nung isa na talagang papasok ako dyan at gagalawin ko yung mga anak mo. So admission po yun. Diba? Kasi bakit? Mali yung pasok ka sa bahay. Ganun po yun. Hindi po yung threat. Kasi sabi nila, yung threat daw, basta sinabi mo, basta nanakot ka. That is a threat. Hindi po yan pananakot. Lagi nating titingnan yung konteksto. Ito, marami nagiging ang pastor na bulaan propeta rito eh. Yung pag inaalis mo yung konteksto, mamamali ka kahit sinabi pero inalis mo sa konteksto, mamamali. Bigyan kita halimbawa. Si Judas nagpakamatay. Pag inalis mo yun sa konteksto, babasahin mo yung Biblia, sasabihin mo, ay! Pag nagkamali pala ako, dapat magpakamatay ako. Tanga. Hindi ganoon. Yun ang problema pag inaalis mo ang isang bagay sa isang konteksto. Minamali nila. Inaalis nila sa konteksto yung sinabi ni BP Sara. 'Di ba? So para sa akin, admission yun. Inaamin nyo na papatayin nyo nga si Sara. Kasi natatakot kayo eh. Bakit threat yun? Bakit pananakot yun? Ako sabihin sa akin ni Sara, pag namatay ako, patayin nyo si Coach Oli. Ba't ako matatakot? Hindi ko naman papapatay yan. Diba? Kahit anong mangyari, hindi ko papapatay yan. Ibig sabihin, hindi ako guilty. So what? Mabuhay ka hanggat kaya mo gusto. Diba? Unless, plano ko talagang yariin si BP Sara. Ganun ang ginagawa nila. A crime. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command, bakit walang aksyon? Sana yung mga banta sa kanyang buhay? Meron... Yun yung sinasabi ko eh. Bakit yung banta sa buhay niya walang aksyon? Yung banta na kiniklaim ninyo na hindi naman totoo, taken out of context, yun ang ina-actionan ninyo. Doon pa lang eh. Diniscuss natin sa confidential funds, bias na kayo. Pati sa pag-aksyon patungkol sa threat, bias kayo. Paano pa kayo pagkakatiwalaan ng tao? Mga bias kayong lahat. Daw siyang listahan ng mga banta, bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point, kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi Siyempre, di ba? May death threat nga kay BP Sara, tapos papalitan nyo ng security, tapos sino ngayon ang may death threat? Si Marcos ba? Si Sara? Papalitan ba yung security ni Marcos? Ikaw ba, papalitan na security mo, papayag ka na ang magpapalit ay yung sinasabi mong papatay sa'yo. Loko-loko ba ako? Ay, papatayin ako niyan. Sige, bibigyan kita security, ha? Bantay sa lakay yan. Ano ka ba? Naglolokohan ba tayo? ng Bisay gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez matapos ma-extend ng 5 araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na tumaas ang presyon sa pagdinig kagabi. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, Isa pa ito. wala po talaga akong alam Kasi kung sino po talimuhan yun, tong si babae na to eh. Kukoy Villamin, si Grace Piatos po.
Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako. Kasi binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po yung trabaho nyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Yes po. Attorney, alam mo ibig sabihin ng confidential funds? Alam mo, pag binubulgar nyo confidential funds, ha? Nilalagay nyo sa danger ang mga taong... Kasi ginagamit yan eh. Posibleng yung ibang tao nandoon ginamit para makapunta doon at maging espiya doon sa mga nagdodroga, doon sa mga makakaliwa, doon sa mga NPA, mga terorista, makakaliwa, ma'am. Tapos papaamin nyo kung saan yung confidential funds. O diniyari nyo yung nasa loob. Loko-loko ata naman kayo. Kaya nga ako, kaya mo bang tanungin si Marcos? Na-discuss natin, magkano confidential funds si Marcos? Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility at talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang, no? Ito yung sinasabi ko sa iyo. Napaka-bias nila eh. Napaka-judgmental. Una, hindi naman sila dapat nanghuhusga. Nandiyan sila para gumawa ng batas. Tapos magbibigay sila ng komentaryo na ganyan. Eh di ano nangyari sa kanila? Nanghuhusga sila. Hindi nyo brad trabaho magdesisyon kung sino ang may kasalanan at kung sino ang tama. Pala desisyon kayo, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bias. Sasabihin nyo para kayo sa Pilipino. Para kayo sa Pilipino o para sa sarili nyo? May sarili kayong agenda. O may kasunduan kayo? Nagtatanong lang. Sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi hindi, sabihin nyo na, adik si Sara, mamamatay si Sara, si Sara pumatay kay Rizal, si Magellan pinatay ni Sara. Yan naman ang punto ninyo eh. Ako sa inyo, madaliin nyo na. Kung gusto nyo ipakontempt si Sara, huwag kayong matakot. Kung gusto nyo pa-impeach si Sara, gawin nyo na, huwag nyo na pagpatagalin. Kung gusto nyo ikulong si Sara, ipakulong nyo na. Eh kasi kahit naman anong awat, kahit anong paliwanag sa inyo, hindi, yung utak ninyo, fix na. May desisyon na kayo eh. Kaya nga sabi ko, drama-drama na lang yung investigasyon na yan. Kahit anong sabihin ni BP Sara, hindi kayo maniniwala. What the heck is that investigation for? Sasabihin nyo naman, in aid of legislation. Eh, ba't kayo nagdi-decide kung tama si Sara o mali? Di ba? Di sana sabihin nyo, hindi. Hindi na kami para humusga kung sinong tama o mali. Gagawa kami ng batas. Eh, obvious eh. Sa bibig nyo mismo, lumalabas na bias kayo. So, ipakulong nyo na. Huwag nyo nang pagtagalin. Nag-aantay rin ng taong bayan eh. Basta po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, ang lilinis that nyo is technical malversation. Pinayagang makauwi ang 4 na OVP staff na dumalo sa hearing kahapon. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila Sabi ng mga matitinong kongresista, yan. Antitino niyan. Antitino. Ang lilinis niyan. Rin sa susunod na hearing sa Biyernes, ang mga na-ospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa bise kanina, itinanggi ni VP Sara na binabantayan niya ang mga tauhan niya sa ospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga Binabaliktad pa si BP Sara, no? Binabantayan niya raw sa ospital yung mga tao niya para hindi makapagsalita. Eh,
halos nagmamakaawa na nga at halos lumuhod na si Atty. Lopez na wag siyang iwanan ni BP Sara. Yung tao nga niyang nagre-request na dapat andyan si BP Sara para siya bantayin. Kaya etong mga ito, sinungaling talaga, hindi po si BP Sara. Yung mahilig magbaliktad. O, ano sabi ni Marcos? Nililigaw lang daw ang ano. Sino nanliligaw? Kayo nga. Ang hilig nilang baliktarin. Hindi nyo nakita halos magmakaawa na si Atty. Lopez para wag umalis si BP Sara. Tapos sasabihin nyo, binabantayan yung mga tao para wag magsalita. Nagbobobo. Itong ayaw ko sa mga ito. Hindi bobo yung mga yan eh. Nagbobobobohan lang para magkaroon ng masamang propaganda against Sara. Security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Parang parehas pa tayo ng t-shirt, BP Sara. Sige, tuloy. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Ayan, nakita nyo? Namit yun sa trabaho. Para sa Bakit kami kukupit ng nanakaw na 150 million? Billion ang usapan dyan. Pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Ilan ang hinihinging confidential funds ni Marcos? Magkano? Kay BP Sara, 0. Tapos kini-question nila itong 150 million. Alam mo, para sa atin, sa ating mga ordinaryong mamamayan, para sa akin na lang, malaki po ang 150 million. Pero sa kanila, para gagamitin na pondo sa buong Pilipinas, napakaliit po ng 150 million. Sa aking tingin, and I'm very, very positive on this, BP Sara is so humble that she will accept that amount, 150 million. Samantalang yung presidente, ang laki. Times 1,000 ang difference? Times 2,000, times 3,000 ang difference, ha? Magkano? 45 billions kay Marcos sa kanya. 150 nagiging issue. Napaka-double standard ninyo. Napaka-humble nga ni kung ako, Vice President, bibigyan nyo ako 150 million para sa buong Pilipinas. Pakain ko sa inyo yan. Mag-aabono pa ako yan eh. Buong Pilipinas. Yes, para sa akin, as personal, malaki yan. Pero gagamitin sa trabaho, wag na, hindi na ako magtatrabaho. Nagtatrabaho ko, abonado pa. Napakabait nga ni BP Sara eh. Kayo talaga Tapos siya pa ini-issuean nyo. But anyway, gano'n naman talaga eh. Alam mo, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, pag ikaw ay hindi binabanatan ng mga nagsanib puwersa na kulay, katulad ng pula at dilaw na hindi kayang talunin ang Duterte, sorry for the word, yung kinain na nila yung suka nila, magkaaway sila ngayon pero nagsasama, kinakain nila yung suka nila. Bakit? Because they are losers. Hindi nila kaya ang Duterte. Ngayon, pag hindi ka binanatan ng dalawang kulay na yan, ibig sabihin, bayad ka, baka nasa kabilang kampo ka. Or nandito ka sa kampo namin, pumunta ka ron. Bakit? Ikaw lang nakakaalam. Na sinasabi mo dating magnanakaw, na sinasabi mo dating adik, ngayong kakampi mo. Anong meron sa'yo? Diba? Kaya, naiintindihan natin, babanatan talaga si BP Sara. Ngayon punta tayo sa susunod na topic. Ito. Marcos, inamin. Gumagamit, inamin na. Pag-usapan natin. Ito, pag-usapan natin ha. Si PRRD naman. Sa isang press con kagabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang konstitusyon sabay sa pagkwestiyon sa kanilang suporta sa Pangulo. Saksi si Salima Refran.
Mabibigat ang tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Ito yung sinasabi. Walang makakakorek kay Marcos, walang makakakorek kay Martin kung hindi military lang. Nanawagan ba? Ako tanong ko sa inyo, nadinig nyo ba yung buong press con ni PRRD? Nanawagan ba siya? Sa katunayan, binabara pa nga siya eh. Sinasabi, nananawagan ba kayo? Hindi. Sinasabi lang niya, ang makakakorek dito sa ating bansa ay ang military. Wala nang makakakorek kay Marcos, wala nang makakakorek kay Tamba. Tanong, tama ba o mali yung statement ni PRRD na yon? Na walang makakakorek. Kayo mga nanonood, kaya nyo korek si Marcos? Kayo mga nanonood, kaya nyo korek si Martin? Yung husgado, kaya bang i-correct si Marcos at si Martin? Yung pulis, i-correct ba si Marcos at si Martin? Yung mga sekretary, i-correct ba si Marcos at saka si Martin? Di ba tama yung sinabi ni PRRD naman na makakakorek lang kay Marcos at si Martin? AFP, tama or tamang-tama? So what's wrong with that? Nanawagan ba siya? Hindi. Praning kayo. Bakit? Guilty kasi kayo. Sabay niya ng pagkwestiyon sa patuloy na suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. Kayo bang mga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!